Itong dakilang Diyos na ito ay in love sa'yo. Concern na concern sa'yo. At gusto niya na ma-experience mo ang pagiging dakila niya sa buhay mo. Yun po, kaya po tayo nag-aaral dito. Ano po yan? Ito po yung mga verse na pag-aralan na natin last week to. Hindi ko nababasahin para mabilis tayo. Galing daw po ang lahat ng regalo, lalong-lalo na yung good and perfect, galing sa Ama, na hindi nagbabago. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagbabago ang tatay natin. Kung meron ka tatay na nagbabago ang Diyos, hindi po. Amen. At ganito ang pag-ibig niya. How much the love of God, so much. This how much the love of how much God loved the world. He gave His the best. And this best is the Lord Jesus Christ. Amen? So, Genesis, na pag-usapan natin, we talk about the people in Genesis, yung mga characters doon. Nakita nyo? Ganun ka-great God. Hindi tayo tumigil doon dahil nagpatuloy tayo sa Exodus. Nakita natin yung great giver sa buhay ng nation of Israel. Ano yung topic natin last week? Nung nandun sila sa lugar ng Egypt, hindi sila pinabayaan ng Lord. Ano ginawa nila? They called help. Lord, help us! At anong ginawa ng Panginoon? Hindi po nagpatumpik-tumpik ang Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip. Niraise up niya kagad si Moses. Pinanganak si Moses, naggabay na ng Panginoon. Hanggang pinadala pa siya sa Pharaoh's house. Kasi may plano po ang Panginoon. And eventually, ginamit po si Moses ng Panginoon. At alam natin ang storya last week dahil napag-aralan po natin. Napakadami pong milagro ng Panginoon upang mag-glorify ang Diyos sa mga Egyptians. Amen? At mag-glorify ang Diyos sa mga ginawa niya. Lalo-lalo na, ito po, ang concern nun, hindi po para parusahan ng Egyptians Ang concern nun para makalaya ang Israel. Yun po ang concern ng Diyos. Sila makaalis doon. At sila po ay naging casualty. Bakit po? Ayaw ng paraon Amen? Mapadali pong storya. Concern po ang Diyos sa bayan ng Israel. At nakita rin natin last week, kung ang concern ng Diyos sa bayan ng Israel, concern din siya sa iyo. Kung nandito ka ngayon, pinipil mo, may concern sa iyo, kapatid, nagkakamali ka. May dakilang Diyos na nag-concern sa iyo. At itong dakilang Diyos na ito, hindi po tumigil. O sige, nakalabas na kayo, pinalaya na kayo ng paraon, bahala na kayo sa buhay ninyo. At least, yung panalangin nyo, sinagot ko na. Ang Diyos po hindi ganun. Ang Diyos po hindi nangiiwan. Hindi nagpapabaya. Sila po yung ginabayan pa. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Yung Diyos na sumama sa kanila hanggang paglabas at makarating dun sa kanilang destiny o sa lugar kung saan sila makakapunta. At hanggang ngayong current events, yung Diyos na yun hindi nagbabago. Kasi kung hanggang ngayon, kasama ng Israel ang Diyos dun sa lugar ng Middle East. Amen? Praise God. So, nakita mo, current pala si Lord. Sabi mo, current ang Diyos mo. Hindi siya past. Amen? Hindi siya history. Ang Diyos current. Kung siya'y tumutulong pa rin sa Israel dahil pangako niya yun, libo-libong taon na nakalipas, yung Diyos mo na nangako rin sa'yo, pareho lang kayo ng estado ng Israel. Dahil pareho kayo ng posisyon ngayon dahil pinili ka rin ng Diyos, current sa buhay ng Diyos. Ibig sabihin, personal siya ngayon. At hindi siya yung God in the past, He's the God of the present. And He will be the God of the future. Palakpakan po natin tayo. And here we will see ng Diyos, the great giver, giver protection, giver provision, giver of position. Ito po yung Diyos na ito na sumama sa Israel. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Alam ko po, napanood nyo na yan sa Ten Commandments, sa pelikula ni Moses, sa mga cartoons. At alam ko rin po, nabasa nyo na yung sa Bible kung nagbasa kayo na kayo ng Old Testament. Pero pag-usapan nun natin ngayon at may re-reveal po sa atin ng Panginoon. Amen. Let us pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit will work and will continue to work in our lives this afternoon, this morning, until the afternoon, oh God, you will use this word, Lord, to encourage your children. Not just to encourage your children, but to teach them and to make them know, oh God, who you are in them, how great you are, and how great giver you are in our lives. Thank you, Father. Bless our study today, and we will leave this place not the same person, but a strengthened, a victorious, and a renewed person. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. And we will all say, Amen. The great giver, He provided a way for the Israelites. Amen. Sabihin natin yung word na provide. Provide. Amen. Sabihin natin provide. Provide. Ano tawag natin sa Diyos natin? Great provider. Ayan, Jehovah Jireh. Alam natin yan. Kinakanta pa ho namin. Jehovah Jireh.
My provider, His grace is sufficient for me. Amen? Yun po yun. Yun po yung Jehovah Jireh. At yung Jehovah Jireh ito, na nag-manifest kay Abraham, na napag-aralan natin 3 weeks, 4 weeks ago, magpamanifest na naman po dito sa bahay ng Israel. At patuloy na nagmamanifest. Read the Bible and read your life today. Meron tayong Jehovah Jireh na nagpo-provide. And this Jehovah Jireh, He provided a way. Sabi natin, way. For the Israelites. Let's see Exodus 13 verse 3. Di po ba? Kung di niyo po napupuna, natapos tayo ng verse 12, chapter 12, ngayon 13 tayo. So nakita niyo po, medyo nahihimay natin unknowingly yung Exodus. Kaya lang mo, ginagawa natin fast track. Basahin natin verse 3. Then Moses said to the people, commemorate this day, the day you come out of where? Egypt. Remember the story? Sabi ng Pharaoh, o sige na, umalis na kayo. Remember, sige na, pinalalaya na namin kayo, hindi lang 3 days kayo doon sa pupuntahan ninyo. Forever na kayo, alis na kayo. At ano pa ang magandang istorya? Ito pa, dalhin nyo na ito para huwag na kayo babalik, para hindi na kayo bumalik dito. Ito na yung pabaon ko sa inyo. Aba, ang Diyos mo napapabaon, kinahin si Pharaoh at saka yung mga Egyptians. At lahat ng hinihingi nila, remember the story last time? Are you with me, church? Amen. Si Diyos po mahilig magpabaon. Amen? Alapakan natin ng Lord. And then, ito sabi, the day you came out of Egypt, out of the land of slavery. Mapangit po position. Amen? Slavery. Bihag. Anong class ng citizen? Wala pong class. Wala pong boses. Slave. Pero sabi rito, remember this day because the Lord brought you out of it. With a what? With a? Mighty. With a what? Mighty. Are you with the church? With a what? Mighty hand. Mighty hand. Not as a weak hand or slow hand, a mighty hand. Remember, when we talk about the hand of God, it talks about provision, help, amen? At yun po yung kamay ng Diyos, power. This power, provision, and help ng Lord na experience nila. That's why Moses is telling the Israelites to remember this day. Amen? Until now, the Israelites remember this day. In the book of Psalms, kasama po sa sistema nila yung pagre-remember sa ating Diyos. Meron pong isang dedicated na book of Psalm. Amen? Para dyan sa nangyaring yan. They sing it sa kanilang congregation. Amen? Parang tayo po. We sing, you are good all the time. Malimit. Ganun din po sila sa congregation nila. Minsan, sinesend po ng worship leader, kantayin naman natin itong uling ginawa ng Diyos sa atin. For them to commemorate, to remember. Amen? Eat nothing contain yeast. Pero, if you will read this, chapter 13 verse 3, kala yung napakadali. Nilabas kayo ng Diyos dyan sa lugar ng Israel. But if we will read Exodus 14, meron po silang mga pinagdaanan in reality. Yun po titingnan natin. Remember, hinarden po ni Pharaoh yung heart hinarden po ng God yung heart ni Pharaoh. Yun po yung tamang sasabihin ko. Kaya po, matagal silang nakalabas dun sa Egypt. Alam niyo po, nung sila po nasa Egypt na, nasabi ng Pharaoh, sige na, umalis na kayo. Alam niyo po, nagbago po yung isip ng Pharaoh. Hinabol po sila. At makita natin yan sa Exodus 14, verse 5 to 6. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials, anong ginawa nila? Changed their minds about them and said, what have we done? We have let the Israelites go and have lost their services. Pinalayas natin yung manpower natin. Ano mangyayari sa atin? Anong ginawa natin? So, verse 6, so he had his chariot made ready and took his army with him. Amen? And makita natin dito, nung sinabi ni Pharaoh, anong ginawa natin? Tsaka yung kanyang mga kasama sa gobyerno, hinabol po nila muli ang Israelita. Kaya makita natin itong narrative na ito, huwag na natin basahin yung 7, 8, 9, pumunta na tayo sa verse 10 to 31. Ito po yung nangyari ng kwento. Kasi po, kulangin tayo ng oras ko, sasama ko pa yon. Okay lang ba, church? Basahin nyo na itong diretso sa bahay ninyo. At least meron na kayong na alam na konti about chapter 14 na Exodus. Let's read verse 10. As Pharaoh approached, remember, sabi ko sa verse, hinanda nila yung kanilang chariots. Ngayon po, bumiyahe sila. Ito na. As Pharaoh approached the Israelites,
Look up, and there were the what? The Egyptians. Ay, malapit na po yung pero, nakita nila. Aba, ito yung mga Egyptians marching after them. Anong kanilang naging reaction? They were what? Terrified and cried out to the Lord. Eh, tingnan nyo naman po. Yung kanila pong tinigilan, lumabas sila from Egypt, lumabiyahe po sila, at ang kanilang tinutumbok na destinasyon ay yung Promised Land. Eh, sa lugar na ito, 4 na pong araw nilang babiyahin to, in reality, at sila po'y tumigil muna. At nung sila po'y tumigil, abay, parating na naman yung kaaway. Experience nyo ba yun? May isa na kayong victory na panalo, at kayo po ngayon ay nagre-rejoice sa victory, ayan na naman yung kaaway. Hindi tumitigil. Makinig po kayo sa katotohanan. Ang kaaway, ito po, representing Egypt, si Satan po ngayon to, pwede natin itong kita dahil yun po si Satan ang nag-o-oppose sa atin lagi, lalong-lalo na para ma-fulfill ang purpose at plans ng Lord sa ating buhay. Si Satan po, pag natalo po at na-defeat siya sa isang chapter ng buhay mo o sa isang difficulties na pinagdadaanan mo, hindi po siya tumitigil. Nagpapatuloy po yan. Kahit na-knockdown na yan, tatayo uli yan at gagawa yan ng paraan. Yun po ang nakita natin pangyayari dito. Sila po'y victorious. Wow! Napalala na tayo! Di po ba? Lundag sila lundag. Ayan na naman ang kaaway. Hindi ka tatantanan ni Satanas. Amen? Ang maganda, ang ginawa nila, okay, natakot sila. Amen? Natakot sila. They were terrified, but the good thing, they cried out to the Lord. Kasi Lord naman po, very keen. Yung tenga po ng Panginoon, ay linaw pagdating sa help ng kanyang mga pinili, ng kanyang mga anak. May mga anak po ba ng Diyos dito? Kahit yung asal lang na bibig, Lord, help me. Kahit walang nakakarinig, dinig na dinig po ng Lord yan. Napakalakas niya. At makikita ko natin to na ang Diyos ganun na kumilos sa buhay nila. So to make the long story short, ano po ba yung katayuan nila? Nasa east po ay yung dagat, yung Red Sea. East. Nasa south, ano po yung nasa south? Yun, and west, yung mga bundok. South and west, bundok. Amen? Sa east, yung dagat. Eh, alam na natin ano yung nasa north? Yung army of the Egyptians. Meron po ba silang way out, church? Amen? Wala! Bundok! Ayan na yung kalaban. Eh, bundok yung kanilang tatawirin. Makakahabol po sila. Ano pa ang sabi? They made ready their chariots. Hindi po sila naglalakad ng mga chariots po. Yung chariots sa panahon na yun ay mga Humvee ho yun sa panahon natin. Kung may lulusog po, mga Humvee, anong Humvee? Meron pang mga sa ibabaw na naka-machine gun na gano'n. Full metal gear. Amen? At meron pang mga kanyong-kanyong. Pwede hong mga bulge. May tangke. Yun po sa panahon na, yun po ay isang magandang sasakyan na nila. And they trust in that. Sabi ko di ba, ng Book of Psalms, some trust in chariots and horses. Kasi po, horsepower nila to, power nila. Ay yun po yun nandun, na dumarating ngayon na threat sa kanila. Eh, bundok, tapos dagat. No way out. Amen? So meron po silang unang dapat na maging reaksyon. Ikaw man, kung saan, no way out ka, anong mararamdaman mo? Diba? Medyo kakabahan ka. Nakakuha niyo po ako? Meron ba kayo sitwasyon gano'n? Hindi mo na alam gagawin mo. Anong una mo nag-reaksyon? Kinabahan ka. Pero huwag kang tumigil sa kaba. Amen? Meron tayong matutunan dito. Hingi ka ng tulong sa Panginoon. Kung wala na raw mong tulong sa harap mo, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, look up. Remember yung bumper sticker na yun? Wala na raw help sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, look up and give your help. My help, sabi ko na psalmist, my help comes from the Lord. Sino po help natin? Lord. Ang ginawa nila, they said to Moses, hindi lang maganda, huwag mong gayahin to. Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? Napaka-typical na tao po. Amen? Pag may nangyari ng hindi maganda, ano pong unang ginagawa? Nag-pray na kay Lord. Amen? Natakot, nag-pray kay Lord. Pagkatapos nun, ikaw kasi. Natural natin, hindi po ba? Nakaka-oo po kayo. Ganun tayo minsan. Naku, may problema. Sabihin naman ng malakas, pray tayo, pray. Pagka-pray, katapos, ito kasi. Natural. Hindi po ako exempted doon.
dumadaan din po ako sa ganung sitwasyon. Amen? So, natural sa atin, nakaka-relate po tayo sa mga Israelita. Pag may problema, nakakasisihan. Ito maganda, ito po dapat na maalis niya sa atin, na tinuturo sa atin ngayon. That, sabi rito, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? Alam naman po natin, ang mga libingan sa Egypt, pinahalagaan mo nila. Ang gaganda ng libingan sa Egypt, yung pyramid, ano ba yung pyramid? Is libingan ng mga libingan ng mga bayani yung doon. Na, kaya mo kami dinala rito, sabi pa rito, what have you done to us, bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? Right? Wrong. Right or wrong? Sinabi ba ho nila yon? Sila ayaw mo na humiling, tulungan mo kami. Gusto na namin makawala dito. Hirap na kami. Di ba sila ho nag-pray, no? Narinig ng Diyos? Aba, ngayon nagkakasisihan ako. It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Better ba? Itong Israelo, nakaka-relate po tayo talaga. Amen? Yung mas maganda na yung dati ko eh. Bakit ito ngayon medyo, nung naging sumunod ako sa Diyos, medyo mukhang hindi ko maintindihan. Una, hindi ko maintindihan talaga. Nakapagsalita na ako ngayon gano'n. Mabuti pa nung dati ako kaysa ngayon. Sila rin ho. Pero sila ho kasi hindi lang nakita yung big picture. Amen? Kaya sinanap nila, may sinisisi sila. Amen? So, pero hindi natin gagayahin ito, sabihin natin, hindi ako yan. Hindi ako yan. Sino ang ganito? Sabihin nyo, dati ganyan ako, hindi na ako yan. Amen? Tuloy natin, verse 13. Are you learning, church? Yeah. Moses answered the people. Ano sabi ni Moses? Si Moses do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Do not be afraid. I search eSword. Alam niyo, meron po akong program sa computer na eSword from the NIV. Alam po ginawa ko? Tiningnan ko kung ilang verses po, yung do not be afraid, yung phrase na do not be afraid, nasa 50 plus na verses po. Laging sinasabi ng do not be afraid. At malimit po nagsasabi, church, ang Diyos. Paboritong salita ng ating Diyos, ang word na, huwag kang natakot. Palakpakan po natin. Actually po, ginamit si Moses, isa itong verse na ito na ginamit si Moses na sinasabi sa mga Israelita, do not be afraid. At ngayong umaga po, binigay sa atin ito, mensahe ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen? Madali po tayong matakot kasi. Remember, the sheep, yung sheep po, madaling matakot. Remember, tayo ay sheep ni Lord. At sino ang shepherd natin? Ang God. Yung sheep po, sa aking pagbabasa, pag meron na daw predator, lalo na yung wolf, at dalawa halimbawa si Kuya Marlon, sheep. Itong sheep, di ba? At katabi ko siya na sheep. Dalawa kami sheep. Yan po. Two sheeps. Sheep po. So, darating pong wolf. Ang wolf po, si Paulo. Parang eclipse. At pag sinakmal na si Pastor Marlon, dahil sheep siya. Yung isang sheep, si Sheep Marlon, sinasakmal, tatakbo ako. Diba? Tatakbo ako, iwasan ko yan. Magme-matrix ako pag nilundag ako yan. Alam niyo mo gagawin ng sheep? Nakita niya, kinakain si Pastor Marlon, sabi ng sheep. Hindi niya depende sa gagawin yung sheep. Woo! Hindi po, wala ko siyang kakayanan nun. Amen? Kapatid sheep ka, kailangan mo yung shepherd mo. Ang makakapaprotekto lang sa sheep, pag si Pastor Marlon ay kakagatin na ni Paulo, Paulo. So, ang gagawin po, darating yung shepherd at i-rescue. Then yung sheep, ang sabi ng sheep, ay, kinakagat siya ng wolf. Susunod na ako. Yan lang ang kaya niyang gawin. Amen? But praise the Lord, ba't ako napunta ron? Diyos tayo nagsasabi, shepherd natin, do not be afraid. I am here. Tingnan natin, Isaiah 44 verse 2. Praise the Lord. Bakit to? Bakit ko nabanggit yan? Bakit aware ako sa sheep ngayon? Alam niyo po, yung Tuesday fellowship natin, yun po pinag-uusapan namin. We have a great shepherd na concern sa iyo, na great giver din. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Tuloy po natin. Isaiah 44 verse 2.